Bulkasil, tsaka Teflon. So yun guys, ready na tayo lumabas. Para ready na tayo pag nag-Japan. So ito na yung ating na-order. Napagod ako. Hi guys, another day, another vlog, and good morning sa inyo. May good news ako. Kasi, hindi siya good news. Okay. Hindi. May good news siya. Kasi, maaga tayo nagising. It's already 7 a.m. Nagre-reflect. Yan, 7 na guys. Maaga akong natulog. Yun yung good news. Kasi walang kuryente ngayon guys. It's April 9. So, hindi tayo makakapag-work. And maaga akong natulog. Kasi meron tayong gagawin today. Meron tayong appointment. So, malaman nyo mamaya. And before that, may problema pero ako. So, walang tubig guys. Kasi sira yung ano dito, yung tubo. Yung papunta dito sa apartment na tubo. Nagli-leak siya. So, pinatay ko muna yung bulb niya. Kaya walang tubig dito sa apartment. So, kailangan ko lumabas ngayon para bumili ng, ewan ko, siguro Teflon or Bulkasil para lang hindi siya tumatagas. Kasi, dati na to, na problema ko dito. And pinapaayos ko dun sa may-ari ng apartment. Kaso, wala siya dito ngayon. And, nasa Manila na siya. And ang nakakausap ko is yung anak niya. Kaso bata pa na babae. Alangan namang pagawa ko doon sa babae na na mas bata pa sa akin. So, ako na lang gagawa ng paraan. Siguro lalabas na lang ako. Hanap ako ng ewan ko anong magagamit natin para pang tapal dun sa butas. So, yeah. Tara, maaga pa naman. Ang appointment ko is 1 PM pa. So, may dami pa tayong time para kumain, mag-breakfast, ayusin yung tubig, maligo, mag-prepare din. Babayahe pa tayo kasi sa Dagupan pa yun guys. Nasa 1 hour yung biyahe papunta dun sa shop na yun. So tara, samahan niyo muna ako. So yun guys, nasa apartment na ako. Nakapag-breakfast na tayo. Tapos ito lang yung binili ko. Bulkasil tsaka Teflon. Panandali ang remedy. Panandali ang ayos. Kasi ito, tumatagas to, naalis to. Tumatagas yung tubig. So kailangan natin tapalan. So binalutan ko muna ng Teflon. Tsaka lalagyan natin ng Bulkasil. Kasi kailangan ko nang maligo para okay na. Yung mga gantong bagay is kailangan nating aralin. Kasi mag-isa lang tayo. So, dapat yung mga basic na gawain, mga construction something is kaya natin. And kaya ko naman guys. Kasi medyo natuto naman ako sa amin. Kasi, syempre, pag mag-isa ka na lang, wala nang ibang gagawa niyan, kundi ikaw lang. So, kailangan alam mo yung mga ganyang basic remedy lang naman. So, aliwanag natin. So, patigasin ko lang yung Bulkasil para matry natin kung hindi na siya tumatagas. Pag kunwari may kailangan gawin, tapos kung feeling ko kaya ko naman, ako na yung gumagawa, hindi na ako nagpapatulong. Pero ako magpatulong guys talaga as in. Maski nga noon sa sa school ko dati, sabi ko halos lahat yun, sarili ko lang. Kunwari may mga, yun nga, computer or something. Basta lahat ng kung kaya ko, gusto ko siyang aralin, gawin. Not unless hindi ko na talaga kaya, dun na lang ako siguro magpapatulong na pag di ko na talaga kayang gawin. Pero kung kaya kong aralin, ako mismo yung gagawa. So yun yung maganda sa akin guys. Kaya siguro kaya kong yung ganito, solo living, siguro kaya ko din na ganun. Kasi nga ganun ako. Ang gulo ko mag-explain. Basta ayun, gets yun naman guys, diba? Siguro maglinis na lang ako dito sa apartment ko. Kasi medyo magulo na naman. And mamaya alis tayo ng mga, anong oras na ba? Alis tayo ng mga 10 guys. So pa lang, magi-8 pa lang. So may 2 hours pa tayo. Sakto, 10. Darating tayo doon ng mga 11 something, mga 11:30 siguro. And then lunch tayo, and then pahinga, and then yung 1 PM yung schedule natin for
dun sa shop. Mamaya, malalaman nyo guys. Malalaman nyo dun. And yeah, explain ko mamaya kung ano yung... Basta, mamaya na nga. Sige guys, bye-bye. So yun guys, ready na tayo lumabas. Ang liwanag. Ayan. So yeah, tara. Mga 1 hour ride from Alaminos to Dagupan. And here's our fit. Let's go! Hi guys, we're here na sa SM Center Dagupan. And hanap lang tayo ng mga kainan na for lunch. Gusto ko sana mag Tokyo. Hindi ko lang kung meron dito. Kasi walang ganun sa Alaminos eh. So try natin dito. May mga inasal naman guys. Kaso Tokyo yung gusto ko. Ayun guys, may Tokyo tayo nakita. Buti naman. Tapos may bonchon din eh. Bonchon wala din sa Alaminos. So anong itatry natin? Tokyo or bonchon? Ano bang mas masarap? May ganito sila. Dito. Walang tao guys ah. Ba't kaya? Ano kumakain oh? Walang tao, zero. Nakita tayo natin. Try natin mag-ramen. Para ready na tayo pag nag-Japan charot. Dapat ma-familiar na tayo sa taste ng mga Japanese food. Wala kumakain dito eh, ba't kaya? Check na natin sa kabila, sa bonchon. Hindi ko lang kung saan ako kakain guys. Hindi ko maka-decide. Try nga natin dito sa bonchon. Diba na try ko na rin naman sa Tokyo. Dito hindi kagano. Siguro isang bingsu. So yun guys, nakapag-order na tayo. Ang in-order ko is beef bulgogi, tapos mango na bingsu. Wala, try ko lang. Na-curious ako, nakikita ko naman to kay Sir Marvin and kay Mami Heidi. Masarap daw eh, so try natin. So yun guys, ito na yung ating na-order. Beef bulgogi. Ayan. Beef bulgogi and bumili rin ako ng bingsu. Pero tinake out ko na. Ang laki pala. No. Ang laki ng bingsu. Tapos, magkano ba ito? Ang mahal pala guys. Ang price niya is, yung beef bulgogi, 254. Tapos yung bingsu is 129. Diba ang mahal? Pero at least, matatry naman natin. So, not bad. Kain tayo guys. It's, already 11:39 AM. So, 1 pa naman yung natin. Yung schedule natin. So, makakapag-chill pa tayo dito. So, kain lang ako guys. First time ko matatry itong beef bulgogi. Meron siyang, ano na ba ito? Cabbage. Lettuce. Cabbage and lettuce ata. Tsaka syempre yung beef. Ang laki ng serving. Parang good for 2 na ata. Pabubusog ako na ito guys. Sarap. Ang sarap ah. Nakalimutan ko yung trinay ko dati sa Tokyo. Parang ganito rin siya, may beef and something. Kaso may sabaw yun. Yung mga gyudon ba yun? Mga gyudon. Yun ata yung nabili ko dati sa Tokyo na try ko. Ito hindi ko pa na-try. First time ko guys. Akala ko meron siyang sabaw or something. Pero plain lang pala siya na beef and meron siyang mga vegetable dito. Ano ba ang bonchon? Korean or Japanese? Search na natin. Or Chinese. What country is bonchon? Korea. Korea pala siya guys. I think magugustuhan ko yung mga Korean food. Kasi pasok to sa akin. For me, siya. 9 out of 10. Etong bulgogi guys. Naging food vlogger. Buti hindi chopstick guys. Kasi yung sa Tokyo, chopstick yung gagamitin doon. Tapos first time ko kumain doon. Chopstick pala. Hindi ako marunong. At tagal kong inubos. Ang tagal kong inubos yung in-order ko kasi chopstick yung gamit. Ito na kutsara naman. So, mabilis tayo matatapos. Sakto. More than 1 hour pa tayo para kumain. Bago tayo pumunta dun sa shop na may appointment tayo guys. Hindi ko alam kung ano to, pero maasim siya.
Ano to, parang may konting kimchi, ganun. Kasi maasim siya. Itong white na parang cabbage ata. Di ko alam. Parang ang konti ng beef guys, ang dami ng rice, yung beef ang konti. Pero okay lang kasi matipid naman ako sa ulam guys. Guys, let's try the bingsu. It's a mango bingsu. Ay, shims, bawal pala ako sa ganito. Diba guys, meron akong lactose intolerance. So, bawal ako sa mga ganito. Pero, makulit tayo eh. So, let's try pa rin. So, ano to? May mga cheese. Pogi! Ang sarap oh. Hindi siya ice cream ba to? Ang kakaiba ng texture niya, hindi ko mag-gets. Meron siyang mga bits, para siyang, powder na, ewan. Hindi ko sila nakikita eh. And meron siyang, chocolate powder. And then, may mga mango na bits. And then, parang may ice cream. And then, basta ang daming nakalagay. Ang sarap na ito guys First time ko matikman. Ganito pala yung lasa niya. Pero medyo matamis lang for me. Pero sobrang masarap siya guys. Parang siyang, ewan ko ba't gano'n yung texture niya. Pero malamig siya. Para siyang kinayod na niyog yung texture niya. Pero natutunaw siya. Para siyang ice cream. Pero yung texture niya gano'n. This is 9 out of 10 guys. Interesting yung texture. Paano nila nagawa yun. Ang galing. Ang sarap. Hi guys, so yun, nakarating na tayo dito sa shop. So, ito yung gagawin natin. Meron tayong appointment for a tattoo session. Magpapatato ulit tayo guys. For this time, dito naman sa left arm ko. So, explain natin mamaya pagka-uwi na lang yung yung meaning ng mga tattoo natin. Pero dalawa yung papalagay ko. Isa dito, isa dito sa likod sa may bandang neck, sa likod ng tenga. So, and yeah, piniprint lang yung stencil guys. So, update ko kayo mamaya. So, hello! Mga tattoo artist natin. Stop. Tumalang mo yun. Lumipat eh. Anong tao ngayon, Sara? Kanina sir, mayroon. Sakto sir yung kagalis. Pag-alis din. Siyempre papakita ko ito. Kapag maglulumaan. Guys, tapos na tayo. Sa palagay ko, maaari na tayong tulungan. Maaari natin sila tulungan. Nagtatuto sa atin guys. Dahil yung mga hinahanap nila, Sige sir, thank you. baka nasa nila naman. Sige sir, pasan na lang. Ingat sir. Ingat sir. Oh guys, uwiin na. Ang ganda na sunset Hindi natin maabutan. Hi guys, good morning. So yun, sorry hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi natapos na kami guys ng 6 PM and then syempre umuwi pa ako so mga around 7 to 8
ako nakarating dito sa apartment. Tapos kumain pa ako. And napagod ako. Kasi layo din nung biyahe. So, di na ako nakapag-vlog. And yeah, ito na yung ating tattoo guys. As you can see. Ako lang nito guys eh. Kumbaga, iba-ibang design siya, tapos ako lang nag-arrange kung saan siya ipepwesto. Ito, talaga ang kasama dyan. Ito lang. Tapos, di kasama itong Memento Mori. Tsaka itong Japanese, something. And then, pati ito. Yung isa. Tapos meron pa dito guys, nahiwalay. Ayan, sun. So, explain natin. Wait lang guys, nalobat yung camera ko. So, saan na tayo? Sige, unahin natin tong... Ang hirap naman. Etong Memento Mori and Memento Vivere. Ang meaning ng Memento Mori is remember, you will die. Tapos yung Memento Vivere naman is remember to live. Kumbaga parang life is temporary and then dapat i-live. You should live fully and take risks. Tapos, you should value every moment na nangyayari sa buhay mo. So, feeling ko kasi ganun ako ngayon. And I wanna enjoy my life. Kasi nga, hindi ko to nagawa before nung mas bata ako. Kasi nga, ang routine ko lang before, school, work, bahay, school, work, bahay. Like, hindi ako lumalabas noon. Basta, sobrang ganun lang yung routine ko. So, ngayon, I wanna live it fully. And yeah, kaya nilagay ko yung design na to. Memento Vivere and Memento Mori. Then next one is itong Japan. Ang hirap naman. Itong Japan something. Syempre, yung iba sa inyo alam na kasi Japan is my favorite. Japan is my dream country. So, isa siya sa gusto kong mapuntahan. Dream country ko yun, guys. Kaya meron tayong Japan something dito. Para siyang parang cherry blossoms, something ganun. And then, meron itong, yung bilog, parang Japanese flag. So, ganyan siya. Kita nyo ba? And then, next one. So, itong last naman, yung perspective, guys. Tignan nyo yung design. Parang mayroong mga jumbled letters. Ito, baliktad. Ito, tabingi. Ito, naka-flip. So, yeah. Parang iba-iba tayo ng perspective sa buhay on how we see life on, kunwari, eto, may tattoo ako, paano mo ako titignan as a person. So, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay, guys. So, and gusto ko yung idea na yun kasi nga, ayoko ring, parang sa akin rin, ayoko mang-judge ng isang tao. Depende sa kung ano nakikita ko kasi meron tayong kanya-kanyang opinion, pananaw, pinagdadaanan sa buhay. So, gusto ko yung etong perspective na to. And then, etong chest na to, itong pawn, ito is pawn, tapos yung shadow niya is king. So, yun nga, di ba? Basta iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. And then, etong next is itong sun. Halata naman sa mga vlogs ko na mahilig ako sa sunset, sa mga story ko. So, yeah. Gusto ko lang siyang, maisama. Dapat talaga dito siya somewhere. Actually, dito siya una nakapwesto. Kaso parang medyo magulo na. And, ang hirap niya ipwesto. Sabi ko, dito na lang ilagay. At least, meron tayong sun dito. Ganda. Ganda ng sun, guys. And then, last naman is etong Kaizen. Gusto ko lang ng something Japanese text. And then, nakita ko tong design na to, which is, ang meaning niya is Kaizen. It's a Japanese word. Meron siyang meaning. Wait, search natin. The philosophy of constant improvement. So, kumbaga, every day daw is an opportunity to improve, even if it's only by 1%. It's not about being invincible. It's about being unstoppable. Diba? Ang ganda. So, kahit na maliit na maliit na step, ang mahalaga is nag-i-improve tayo step by step. Hindi kailangan na sobrang biglang boom, ganun, di ba? Yung mga bagay is gawin natin ng dahan-dahan lang, step by step, guys, no? Kahit na napakaliit na step yan na
pagbabago sa buhay mo is importante para mabuo yung kung ano man, kung sino ka man ngayon. So, di ba? Ang ganda. Yan lang. Kita ba? Hindi ko kasi makita. Ayan. Di ba? Puro Japanese. Gusto lang dream country natin yung Japan, guys. Kaya, ganun. Yun yung tattoo natin. And eto pala, birth date ko lang to na naka-Roman numerals. So, May 30, 2001. Ayan. Kita mo. May 30, tas 2001. Tapos, ang masakit naman dito na part is etong mga shading. Etong mga maitim na yan. Yan yung masasakit, guys. Lalo dito sa wrist na part. Dito kasi yung masakit kasi parang malapit sa mga buto tsaka ugat. Parang natatamaan. Kaya ang hapdi. And ayan. At saka ito, mahapdi rin to, guys. Kasi ewan ko, siguro may malapit na something na mga ugat, parang mga ganun. Kaya ang sakit, sabi ko. Pero sa una lang naman, after ng tattoo session nyo is hindi na siya masakit. Kumbaga, pag kunwari ito, na ganun lang, na sasagi, yun, may konting sakit. Pero after nyo tatuan, hindi naman na. During the, habang ginagawa, siguro, pag first time, talagang masakit siya, guys. Pero pag, kumbaga, nakailan ka na, parang sanay ka na expect mo na, normal na lang yung sakit. And yeah, is our tattoos, guys. Tawag ko ng tattoo, feeling ko last na to. If ever man magkakaroon siguro sa pa or something dito sa katawan. Pero hindi siya na ganun kalaki. So mga small details lang. And special mention pala, guys, kay Sir Fern, kay Sir Choice Gaming, and kay Sir J. Cruz. Thank you. And sponsor nila to, guys, tong tattoo ko na to. So eto mga to. Ayan. Shoutout sa ating Team Puyaters. Ayan. Thank you din sa inyo, guys. Especially kay Sir Fern and Sir J. Cruz. Thank you so much, sir. And sila ang nag-sponsor na itong tattoo natin. Birthday. Actually, sa birthday ko pa dapat to. Kasi nga, malapit na yung birthday natin, guys. Sa May 30 na. So, dun ko sana plano magpa-tattoo. And, yeah. Meron na paaga lang talaga kasi nga, wala tayong gagawin kahapon. Sabi ko, free time ko bukas. Ay, kahapon. Kasi nga walang kuryente. Kaya, ayun, tinuloy ko na lang. So, yeah. Thank you, Sir Fern. And Sir J. Cruz. Ayan, yung tattoo natin. Thank you so much. Ang ganda. Solid dun sa guys, yung shop na yun is Ink Addicted Studio. Ay, hindi. Ink Addicted Tattoo. So, search nyo na lang sa Google Maps, guys, if ever. So, madalas sila may promo, guys. Mga minsan 50%, 20%. So, madalas sila may promo. So, if malapit kayo dito or naghahanap kayo talaga ng magagaling, pwede nyo nun i-try. Magagaling sila dun. I think I will end this vlog na, guys. So, yun lang naman yung naganap sa atin. Yung mga meaning ng tattoo natin. And I'll see you on the next video. Bye-bye!